Eto po matindi. Magnus Carlsen versus Dennis Lasapic. Sunod-sunod tinatalo ni Dennis Lasapic. Ito pong si Magnus Tingnan natin kung mabibreak ni Magnus yung sumpa ni Dennis Lasapic sa kanya. So, D4 po ang naging opening. Napunta po sa Catalan. Ayan, Catalan po ang nangyayari ngayon. Catalan, ay grabe napakaaga ng C5 Parang naging taras yung approach dito ni Magnus, no? Taras yung approach nyo. H6 lang, para walang pin, walang pressure dyan. Alright. Kinapture. Tinakes lang din. A3. Idea is to go B4, probably something like this. Bishop B2. Kaya nag-A5 to prevent the B4. Nag-develop ng bishop. Develop lang din ng knight. Rook C8 or C1 para may capture doon. Threat yun. So, gagalaw yung bishop malamang or if not, didepensahan yan. Napapaisip si Magnus. Mabilis si Dennis Lasapic, no? Slightly better daw po ang puti. Konting-konti lang naman. Mabilis talaga sila Lasapic. So, I think ang magiging play dito ng Dennis Lasapic is to put pressure dito po sa pawn sa D5, no? Kasi marami nang pwedeng tumutok dyan, I mean, nabitin pa yung araw pero parang ganyan, no? Tingnan natin kung anong gagawin. Hindi makatiro si Magnus, Nahihirapan si Magnus sa idea ni Dennis, no? Nahihirapan po si Magnus dito. Hindi makatira si Magnus. Lamang ng puto si Magnus, 7.5 out of 8 leading yan. Pero pag tinalo siya ni Dennis Lasapic dito, malalaglag siya. Uy! Ibig sabihin, sabi sa'yo na yan, binigay lang. Kaya natagalan si Magnus. Ano kayong pinakaplano niya? Pagka takes, capture, takes, ganon. One pawn down yun Tagal nag-isip ni Magnus dun Hindi, dito na nga pumunta umatras lang. Okay, so at least pressure pa rin daw doon siguro. Baka pwede mga ganyan idea. I'm not sure. Titingnan po natin kung anong gagawin dito ni Dennis Lasapic. So ito po kasi threat niyan. Yan Tapos dito kaya umatras po para depensado yung C7. Ayan Kaso may pasok po dito Ano mangyayari pag pumasok? Is it worth it na pumasok dyan? Nag-iisip si Dennis Lasapic dito. Medyo dumidikit na po yung oras. Nag-iisip pa rin. Dikit na yung oras. Pumasok. Tumira ng Rook E7, of course. Kakainin ba to? Mukhang hindi pa kailangan, no? Maybe later on. Baka, kinoption na Kaya ako konti. Uy, nag-queen takes lang, mga sir. What a move. Queen takes lang. Wala bang knight jump? Ayan napin I was expecting rook takes. Ay, teka. Nangyari. Lumit yung ating Ayan. Kamali. Ano nangyari? Ayan, nagkapalit-palit lang, no? So, pero bishop po, ito pong si Dennis Lasapic dito, queen b3 hitting the bishop. Of course, binigay lang po yung e2 kasi nga, atakado pa to. And I think pag gumalaw yan, baka itulak. Kaso may trap ata yung bishop So, baka gumanito lang, no? Tingnan natin kung anong gagawin. Paano didepensahan muna o ililigtas ni Magnus ito? Atras ba siya dito? Baka pag atras, gumanito lang. Tapos dumoble. Ayun na nga, Rook C7 or Rook C2 siguro. Doble lang, no? Nag-iisip si Dennis Lasapic. Lamang na konti sa oras. Pero halos tigit na. Ayan na, pantay na. Pantay na. Pantay na, sir. Nag-win lang, grabe. Pinigay lang, mga sir. Kasi pagka-text mo, kain dito. Binigay. Kinain naman ni Magnus. Siyempre, binigay mo yung... May threat pa dito, Pero may threat din dito kasi. And ang nakakatakot dyan, fast pawn to. Diba? May ganun Alright, dumipensa lang. Ito po, may threat dito si Magnus later on, Parang naka-recover bigla si Magnus na maganda. May Rook C2. Wow. Wow, sabaw. Astig yung Rook C2 lang, no? Ang ganda ng Rook C2. Napatakbo si Magnus. Anong kasunod? Rook D2. Ayan.
Ayan, may pressure dito. Napatakbo sa B3. Pwede ba ganito? Pwede na ata to ah. May rook A6. May ganito eh. Pwede ata to. Tapos take dito. Queen lang to nung ginawa. Pag nag-takes baka mag-knight jump, no? Anyway, pinalit po yung Reyna. Teka lang ah. Okay pa to. Ayan, may pass-pawn si Magnus bigla eh. Ang bilis ng pass-pawn niya. Counterplay na yung pass-pawn ni Magnus. Nag-bishop lang sa may F3. Para depensa na ba yan dyan? At may takbuhan din yung king, just in case. Ayun, oo, depensa na nga doon. Ayan, at pinapalitan po yung tore. Ang kaganda kasi yan, pagka takes, bishop takes, may threat sa bishop sa pawn, may threat pa sa tore. So, nag-iisip ngayon si Magnus kung anong gagawin niya. Grabe, yan, below 20 seconds na lang si Magnus, panic time na. Of course, pinalit. Ayan, tinututukan na yung pawn. Papabagsakin yung pawn na yan eh. Binigay lang. Pero pag kinapture mo, bishop takes, bagsak yung tore. Alright. Uy. Saan yan pupunta? Dito ba? Saan to pupunta? Dito? Hindi, may ganit. Hindi, tama dito. Nag-iisip siya. Pinalit niya na lang. Outside pass pawn. Pero, tingnan natin. Tutulak siguro yan. Kasi pag gumanito, gaganituhan. Nag-iisip si Denzel sa big, less than 10 seconds na lang. Nag-king move. Binigay niya na. Itatabla niya na lang, ibig sabihin. Itatabla niya o didepensahan niya ng ganun? Ayun, pinapabagsak yung pawn. Pero dinipensahan eh. Of course. Ayun, nag-rook behind. Tulak. Grabe laban ng dalawa. Endgamean ah. Bagsak yung po ni Magnus ata ah. Bagsak yung po ni Magnus. Atras. Naku po, na 1 pawn down si Magnus. Na 1 pawn down si Magnus. Na 1 pawn down si Magnus, mga sir. Na 1 pawn down si Magnus. Pero yung knight ni Magnus, mag-iikot. Mag-iikot. Ayan na, mag-iikot na nga. Mag-iikot eh. Walang oras, mukhang tabla. Mukhang tabla. Itatabla na siguro. Tabla. Muntik pa. Medyo ano yung endgame ni Magnus ngayon, pumapalya. Alam niyo kung bakit? Kasi malakas naman talaga si Magnus sa endgame kung time pressure yung kalaban at hindi siya time pressure. Pag ganito mong parehong time pressure, pumapalya-palya yan. Bigla pa siyang na 1 pawn down, no? Pero eventually, naitabla niya din naman. Grabe ah. So, ano na pong standing? Talo na naman ako. Na-default ako. 3 default na ako, walang Diyo. Anong standing after round number 9? Leading pa rin si Magnus, pero Hans Mokniman! Nasa taas! Makalaki yung chance maglaban sila. Ang dami nilang 8 out of 9, no? Ay naku, pag si Hans Mokniman at Magnus ang nagkalaban, matindi yan. Abangan natin. Magnus versus Hans Mokniman. Tingnan natin. That little mouse, 'cause I'm an albatross.